Stay away from her. Bakit, kuya? Bakit mo ako pinapaliw kay Mikay? Eh, wala naman akong ginagawang masama. Tusong kalaban niyang si Kiara. Pagka sumugod ka doon ang wala kang dalang ebidensya, babalik na rin ka niya. Wala na, bigla lang ako. Kuya, may problema ba? Binilina ko kasi si Mikay kanina na gawin yung assignments niya. Eh, nung nakita ko na parang nagkakantuan lang kayo, uminit yung ulo ko. Sure ka ba na yun lang yung dahilan? Oh, Angel. Pasensya ka na rin, baka dala lang to ng stress sa pagkawala ni Vanessa. Anak, sorry din na. I didn't mean to scare you. Sorry din po, Daddy. Tsaka, wag na po kayong magalit kay Tita Angel. Tutulungan niya nga po ako sa project ko eh. Ako na lang tutulong mamaya sa assignment mo, ha? Malapit na kasi mag-Angelus, kailangan nila magdasal. Pasok ka na sa loob, anak. Sunod ako. Sige pa. Angel, baka hinahanap ka na rin ni Mama. Parang may nag-iba kay kuya. Ano? Hindi ko alam, pero may nag-iba sa kanya. Hindi ko alam pero alam kong nag-iba siya. Iba kasi siya makapagsalita sa akin, tapos iba rin siya makatingin. Tsaka hindi naman niya ako pinagtataasan ng boses dati. Nagtatampo ka? Yan yung problema sa'yo eh. Masyado kang sensitive. Maliit na bagay, pinapalaki mo. Ganyan ka rin kay nanay dati. Pwede ba? Huwag mo na siyang ipaalala sa akin. Wala siyang kwentang ina. Kahit nasa panganib na yung buhay niya, pangalan mo pa rin yung mukhang bibig niya. Paparamdam ko sa'yo lahat ng ginawa mo sa akin. Pagbalik ko, paplansyahin natin. Umaasa siyang ililigtas mo siya. Kahit ako yung nandoon, iba pa rin yung hinahanap niya. Tapos, nagtampo ka. Pinabayaan mo siya. Ayun! Nakatakas. Nasabi lahat kay Vanessa yung totoong pagkatao mo. Galing. Kung gusto mong manalo sa larong to, kailangan mong tibayan ang puso mo. Huwag kang nagpapa-apekto sa kinikilos ng mga tao sa paligid mo. Lalo na kay Marco. Oras na onsehin ka niya, susunod siya kay nanay. Sigurado ka bang di nakahalata yung Kiara na yan? Parang di na siya masyado nag-uusisa. I think nakumbinsi ko naman na siya. Pero love, wag ka pa rin mangkumpante ha. Expert sa pagsisinungaling yung babaeng yan. And it takes one to know one. Kaya, tuloy mo lang yung pagpapanggap mo, okay? Love, it's not that easy. Kanina parang gusto ko na siyang sakalin eh. Lalo na pag naiisip ko yung ginawa niya kila Dad at Luigi. Parang gusto ko na rin siyang patayin. Love, wag kang tumulad sa kanya. Tiisin mo lang. Let her feel like she's in control. Na nauuto ka niya. Kasi kapag kampante siya, doon siya nagiging careless. Kapag naging careless si Kiara, magkakaroon ka ng opportunity to get something na magiging DNA sample niya. We need that para patunayan na hindi talaga siya si Angel Sanggalak. Ano, masarap ba? Titikman ko pa lang. Ang sarap. Alam mo, Angel, I am so excited for your induction. Naku, alam mo, kapag naging bahagi ka na ng Ladies of the Immaculate Heart, your life will change forever. Ako, tita, maraming salamat po talaga, ha. Gusto ko lang naman po kasi maging proud na po talaga kayo sa akin. Tsaka kayo na lang yung natitira kong pamilya. Angel, Ma. Hinahanap ka ni Mikay. Nodo kayo nung favorite show niyo. Ay nako, nag-promise ako sa apo ko na magbabanding kami. Excuse me, ha?
Angel, ba't di ka na lang din sumama ron? Sure ka ba, kuya? Baka naman kasi magalit ka na naman tulad kahapon. Hindi na maulit yun, Angel. Alam ko namang ikaw yung naging kasama ni Mikay nung nawala si Vanessa. Wala, mas komportable ako kasi ikaw kasama ni Mikay. Salamat, kuya, ha. Malaking bagay ito sa akin. Sige, puntahan ko na si Mikay. Okay. Siguradong makukuha na namin ang DNA ng babaeng to. Mapapatunayan ang hindi siya ang totoong Angel. Ay, teka yung tumbler ko. Kuya, anong ginagawa mo? Kuya, may hawak ka ba? Kuya, may hawak ka ba? Kuya, ba't ayaw mo humarap sa akin? May tinatago ka ba dyan? Wala. Wala akong tinatago. Ano ba? Kuya, yung hikaw ko. Yung hikaw ko. Kasi feeling ko dito ko na misplace kagabi. Kaya pinapacheck ko, diba? Parang wala naman kami nakitang hikaw dito. Baka naiwan mo sa ibang lugar. Oh, baka nga. Sige, I'll just keep looking, ate. Sorry Kuya Marco, naabala pa kita. Iwan ko lang yung tumbler. Lexi, muntik na ako doon. Lexi, salamat. Tinawagan ako ni Ate Lorraine. Sinabi niya sa akin tungkol sa plano niya ni Ate Vanessa. Kuya, sorry. Sorry kung hindi ko agad nasabi sa'yo na alam ko na yung sikreto ni Ate Vanessa. Kuya, I didn't know how to tell you without overcomplicating things. It's okay. Naintindihan ko. Lexi, pero next time, ako na lang ang haharap kay Angel. Ayoko pati ikaw madamay pa. But Kuya, I can help. Mas madali kung dalawa tayong nagbabantay sa bawat galaw ni Angel. At kung ano man yung pangalan nun. Lexi, no. Delikado si Angel. Ayoko pati buhay mo malagay sa panganib. Pero Kuya, I can take care of myself. Hindi na ako bata. Lexi, hindi to usaping bata o matanda. Usaping life and death to. Okay. Kung gusto mo talaga makatulong sa akin, ikaw na lang magbantay kay Mikay habang wala ako. And let me handle that imposter.